Ang Udine ay matatagpuan sa northeastern sa bansang Italia. Ito ay isang tahimik na lugar, 70% ng mga naninirahan dito ay mga dayuhang mamamayan na nagmula sa iba't ibang panig ng mundo. At kung kayo marahil ay napunta na rito, ang mga nandito ay tahimik na naninirahan. Pinag-igting ng mga otoridad ang pagbabantay sa lugar na ito, katuwang ng mga kapulisan at mga kasundaluhang 24 oras ang pagpapatrolya, lalo na sa mga kilalang mataong mga lugar dito. Gaya ng pamumuhay ng ating kwento sa araw na ito. Si Samia Benkedem, ipinanganak noong July 16, 1978 sa bansang Tunisia. Siya ay 47 taong gulang, may asawa at may 3 mga anak, 2 babae na nasa hustong gulang na at isang binatilyong anak na lalaki. Si Samia ay isang masayahing tao at punong-puno ng pangarap sa buhay. Subalit, ang kanyang mga pangarap ay matatapos lang sa isang di inaasahang malagim na trahedya na kanyang sinapit. Magandang araw mga ka-files, samahan niyo po akong buksan ang kwento na nagpagimbal sa mga kaibigan at mga nagmamahal kay Samia Keden. Si Samia at Mohamed Nasher Saadi ay nagkakilala noong 2002 sa bansang Tunisia. Nagkamabutihan, kalaunan nga ay nagpakasal at bumuo ng pamilya, 20 taon na ang lumipas. Sa unang mga taon ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa, nakitaan ni Samia si Mohamed na isang good provider sa pamilya. Subalit may mga katotohanan siyang hindi maamin sa kanyang sarili, na ang taong pinili niyang makasama ay may mga pag-uugaling salungat sa kanyang mga gusto. Madali itong magalit sa mga simpleng bagay, higit pa roon ay ang sobrang pagiging seloso nito kay Samia. Nang magkaroon sila ng 2 anak na babae, kalaunan ay lumipat sila ng bansang Italia para doon ay makipagsapalaran at ipagpatuloy nito ang buhay kasama si Saadi. Sa isang apartamento sa Via Giopi, sa bayan ng Udine sila nanirahan roon. Pagkaraan ng ilang buwan nilang paninirahan doon, ay nakahanap ng mapapasukan si Samia. Natanggap siya sa isang malaking public hospital roon at nanilbihan siya rito bilang isang tagalinis. Samantalang, ang kanya namang asawa na si Mohamed ay nakapasok din doon bilang isang truck driver naman. Naging maayos ang kanilang pagsasama rito. Inakala ni Samia na magiging okay na ang lahat noon. Subalit habang tumatagal ay lalong nag-iba ang pag-uugali ng kanyang asawang si Mohamed. Hindi niya maitatago sa kanyang sarili at mga anak. Nasa simula pa lang ng kanilang pagsasama ay dumanas na si Samia ng kalupitan sa kanyang asawa. Noong una ay verbal lamang na mga pananalita kung sila ay magtalo. Binabaliwala lahat ni Samia ito dahil gusto niya na maging buo ang kanilang pamilya. At habang tumatagal nga ang kanilang pagsasama, hindi na nagiging maganda ang tinatrato nito kay Samia. Madalas ay agresibo ito sa kanyang pag-uugali. Dumating na rin sa puntong pinagbubuhatan na nito ng kanyang mga kamay ang kanyang asawa. Matindi rin kong magselos ito kay Samia. Isang araw nga nang umuwi si Samia ng bahay galing ng kanyang trabaho, pinagdudahan ito ni Saadi na may naghatid di umanong lalaki sa kanya pauwi ng kanilang bahay na pinabulaanan naman ito ni Samia. Mariing itinanggi ni Samia ang paratang ng kanyang asawang si Mohamed sa madalas nitong pagdududa at pasiselos. Narong napagbuhatan na rin ng kamay ng lalaki ang asawa. Halos madalas ay naging paulit-ulit na itong ginagawa ni Mohamed habang nagkakaisip nga ang kanilang mga anak ay tumatak na rin sa kanilang mga isipan ang ginagawa ng kanilang ama sa kanilang inang si Samia. At isang araw nga, sa utos na rin ng kanyang mga anak na babae, nagreklamo at sinumbong nito sa mga kapulisan ang pang-aabuso at kalupitan ng kanyang asawa laban sa kanya. Dahil sa reklamong yun, nangako si Mohamed sa kanyang mag-iina na hindi na nito uulitin at magbabago na ito para makasigurado
Natotoo ang kanyang sinasabi, bumukod si Mohammed ng kanyang sariling tirahan, kumuha ito ng kanyang sariling kwarto at nagsimulang manirahan doon mag-isa. Sa pag-alis ni Mohammed sa tahanang iyon, naramdaman ni Samea ang peace na matagal na nitong hinahanap magmula nang siya ay sumama at magpakasal kay Mohammed. Subalit ang inakala nitong katahimikan ay panandalian lamang dahil noong 2023 sa ikatlong pagkakataon, muli siya ay lumapit sa himpilan ng pulisya para magsumbong muli laban sa panggugulo ng kanyang asawang si Mohammed. At nang dahil nga roon, si Mohammed ay tuluyan ng sinampahan ng kaso ni Samea. Ang lalaki ay kinilala ng mga kapulisan dahil sa mga nauna na nitong reklamo ng karahasan sa sarili nitong asawa. Dahil nga sa paulit-ulit na pang-aabusong ginagawa ng kanyang asawang si Mohammed sa Adi, napilitang mag-file si Samea ng divorce rito. At sa mga panahong kasunod ng diborsyo, si Saadi ay patuloy na nagsasagawa ng mga marahas na pag-uugali. Samantalang, ang kanyang dalawang anak naman na babae, sila ay nasa hustong gulang na, subalit namuhay sila na takot sa kanilang ama. So Mohammed naman, nang malaman ang ginawa ng kanyang asawa tungkol sa planong pakikipaghiwalay sa kanya, hindi ito pumayag, tumanggi itong tanggapin ang in-apply ni Samea na divorce. Martes noong April 15, 2023, humarap si Samea sa Udine Trial Court upang gawin nitong formal ang kanyang pakikipaghiwalay sa kanyang asawa. Muli ang lalaki ay kinilala ng mga otoridad na si Mohammed Nasir Saadi na may mga pending na reklamo laban sa karahasan sa kanyang asawang si Samea Kidem. Pagkalipas ng isang taon, noong Marso 2024, dahil sa paulit-ulit na pang-aabuso at pananakit ni Mohammed sa asawa, siya ay muling humarap sa korte. At pagkatapos ng paghaharap nila ni Samea, si Mohammed ay hinatulan. Siya ay sinintensyahan ng 5 taon para sa pagmamaltrato nito at pananakit at sexual na pang-aabuso nito laban sa kanyang asawang si Samea. Agad na ikinulong si Saadi, subalit pagkaraan ng 1 taon niya sa loob ng bilangguan, nagdesisyon ang korte na ilipat siya sa house arrest at sa lugar ng Monfalcone, sa isang inuupahang apartment. Doon ay namuhay siyang mag-isa. At habang siya ay nasa ilalim ng house arrest, siya ay pinatawan ng kanyang mga obligasyon na kinakailangan niyang magsuot ng electronic bracelet. Ang monitor bracelet ay ginagamit upang ipatupad ang mga curfew. Ibig sabihin, obligadong magsuot ang mga binigyan ng parol o probation upang malaman ang iyong kinaroonan. Mahigpit ding pinagbawal sa kanya na bawal itong lumapit sa kanyang asawa. Matapos ang paghahabla ni Samea sa asawa, sinimulan nito ang panibagong buhay na malaya at may distansya sa lalaking nagbigay sa kanya ng pangamba sa mahabang panahong magkasama sila. Pinagpatuloy ang buhay kasama ng kanyang bunsong anak na lalaki. Habang ang kanyang 2 anak naman na babae ay humiwalay na ang mga ito sa kanya at may sarili na itong inuuwian. Samantalang, si Saadi naman ay binibigyan ng 2 oras na kalayaan. Ito ay tuwing Martes at Huwebes para sa kanyang paglabas ng bahay kulungan upang bumili sa mga pamilihan ng kanyang mga personal na pangangailangan. O di naman kaya ay sumailalim sa pagharap sa kung sino mang bisita ang dadalaw sa kanya. Subalit pagkatapos ng 2 oras ay kinakailangan na niyang isuot muli ang kanyang electronic bracelet. At noon ngang April 17, 2025, ang paglabas ng araw na iyon ni Saadi ay kanyang sinamantala. Ginamit niya ang 2 oras na bigay sa kanya ng korte, umalis siya. Noong mga oras na iyon ay nakuha niyang magtungo sa Udine, kung saan dati niya itong tirahan noong kasama pa nito ang kanyang asawa at mga anak. Nagtungo ito ng Udine dahil para sa kanya. Hindi nito matanggap at ang kanyang buhay na wala na ang kanyang asawa. Ginamit niya ang maikling bakasyon na iyon upang maisakatuparan niya ang kanyang mga pinaplano laban kay Samea. Sa loob ng 40 minuto ay narating ni Saadi ang syudad ng Udine. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Saadi, agad ay pinuntahan nito ang tahanan ni Samea. Maingat itong nakapasok sa tahanang iyon
Marahil dahil ay kabisado na nito kung paano pasukin ang bahay na ito, hindi ito naramdaman ni Samea ang kanyang pagpasok rito. Huli na nang malaman ni Samea na naroon na ito sa loob ng kanyang bahay, at nang makalapit ito sa kanyang asawa, walang ano-ano ay pinalo niya ito ng isang mapurol na bagay. Hindi niya ito tinigilan hanggang sa bumagsak si Samea. Dahil sa tindi ng puwersa ng pagpalo ni Saadi, tuluyan nang naubusan ng lakas si Samea. Ayon sa ginawang panayam sa anak na babae ng mag-asawa na si Miriam Saadi, anya, noong umagang iyon, nasa labas di umano ang kanyang kapatid na si Yusuf. Patungo ito ng train station. Nasa lubong di umano niya ang kanyang ama. Kinausap di umano siya nito. Binibigyan pa di umano siya ng 60 euro. At sinabi daw ng kanyang ama na maglakad-lakad ito o pumunta ng bar o kaya malapit na supermarket para bumili ng maiinom. Tinanggap naman daw ni Yusuf ang pera at sinunod ang utos ng kanilang ama. At nang makalayo di umano ang kanilang ama ay agad na kinutuba ng binatilyo. Agad niyang naisip ang kanyang ina. Mabilis ay bumalik ito na kanilang bahay. Sa patuloy na pagsasalaysay ni Miriam, mabilis di umano narating ng kanyang kapatid ang kanilang bahay. Nag-doorbell di umano si Yusuf rito para nakapasok. Kahit hirap nang makatayo at kumilos nilapitan di umano nito ng kanilang inang si Samea ang pintuan. At nang makarating ito doon at nakuha ang button ng doorbell, sumigaw di umano ang kanilang ina ng tulong. Tulungan niyo ako. Narinig di umano ni Yusuf ang hiyaw ng kanyang ina at nang nakapasok siya ng bahay nila, nakita di umano niya na naliligo sa sarili nitong dugo ang kanilang ina. Duguan ang mukha at halos di na makikilala sa tindi ng tinamong mga sugat nito. Sa kanyang pagkabigla ay nataranta ang bata, subalit mabilis niyang sinaklolohan ng ina, na halos agaw buhay na ito ng kanyang datnan. Nang mga sandalingang iyon, tumawag ng tulong ang bata sa kanyang mga kapitbahay. Nang marinig ngayon ng mga kapitbahay, isa-isa itong nagbukas ng kanilang mga alarm sa kanilang mga tahanan. Samantala, matapos marinig ang hiyaw, ingay at sigaw ng anak ni Samea, agad na tumakas si Mohammed sa pinamgyarihan ng krimen. Nang tuluyang nakapasok ng tahanan ni Samea ang kanyang mga kapitbahay, nadatnan nila itong nakahandusay at puno ng dugo sa katawan. Ilang minuto pa ang lumipas ay dumating na rin ang mga kapulisan at ambulansya para magsagawa ng pag-iimbestiga rito. Nang datnan nga nila ito, sinabi nila na si Samea ay wala ng buhay. Pagkatapos ng ginawang krimen ni Saadi, agad itong tumakas, dala nito ang sasakyan, mabilis niya itong pinatakbo na animoy siya lamang ang nasa daan. Nang makaalis ito ng bayan ng Udine, narating nito ang lugar ng Basilyano. Ang Basilyano ay 19 kilometro ang layo nito sa bayan ng Udine. Sa bilis ng pagpapatakbo nito sa manovela, sa di inaasahan, si Saadi ay bumangga ang minamaniho nitong sasakyan sa isang malaking truck. Dahil sa tindi ng pinsala nito, si Saadi ay agad na binawian ng buhay. Ayon sa pag-iimbestiga ng mga otoridad, ang ginawa ni Saadi, malinaw na ito ay nagpatiwakal. Ayon din sa mga imbestigador sa kahabaan ng kalsada kung saan nangyari ang insidente. Wala di umano senyales ng pagpepreno bago ito sumalpok sa isang malaking truck na kung saan palatandaan din ng mabilis na pagpapatakbo nito. Samantalang ang anak ng mag-asawa naman na umuwi ito ng bahay ilang sandali matapos ang krimen ay nagsabi sa mga imbestigador, nakita di umano niya ang kanyang ama na umalis ito ng bahay na puno ng dugo sa katawan nito. Ayon din sa ilang pag-iimbestiga, dati nang nagbanta at nananakot si Saadi noong 2020, aniya kung hihingin mo ang diborsyo, hindi ako makakapayag. Anya pa, papatayin na lang kita. Wala akong pakialam kung mapunta man ako sa kulungan. Si Samea Kedim ay nagtamo ng maraming saksak, lalo na sa kanyang mukha, at ilang malalalim na saksak sa ulo at mga braso nito. Naiwan nito ang kanyang 3 anak, lalo na ang kanyang bunso na minor pa lamang.
Ayon sa mga kapitbahay, marami ang sumusubok na tulungan si Samea noon. Inilalarawan siya ng lahat bilang napakabuti nitong tao. At sa ilang pangginawang panayam sa anak ni Samea na si Miriam Saadi, "Anya, nagagalit ako doon sa binigay na house arrest sa aking ama. Bakit nakuha niyang makarating ng Udine sa loob ng 2 oras nitong pahinga para makalabas ng kanyang kulungan at marating at mapasok ang bahay ng aking ina upang patayin niya ito?" Maluha-luha nitong pahayag habang kinakapanayam. Ayon pa kay Miriam, mula nang makapasok siya sa kulungan, madalas ay tinatanong niya ako kung may lalaki ang nanay ko. Walang tigil ang pag-uungkat niya sa akin sa tuwing bibisitahin ko siya. Minsan ay nagagalit ako sa kanya dahil mapilit siya at obsessive. Sabi ko sa kanya na walang lalaki ang ina namin. Sinagot ko rin siya na ang tanging gusto ng aming ina ay makasama ang mga anak niya at magkaroon ng malayang buhay. Patuloy na salaysay ni Miriam. Magkakahiwalay di umano silang magkakapatid. Ang kaniyang panganay na kapatid ay nasa London. Nang mangyari ang krimen, ang kanyang bunsong kapatid naman, na menor pa lamang, ay kinuha ito ng munisipyo upang alagaan sa kadahilang menor pa lamang ito at wala nang magulang ang mangangalaga sa kanya. Ang bangkay naman ni Samea ay iuuwi sa kanilang bansa sa Tunisia para doon ito ililibing pagkatapos ng otopsya rito. Ang pagkamatay ni Samea Bent Kedim ay dumagdag sa listahan ng mga babaeng pinatay ng mga lalaking nanumpa na mamahalin sila nito. Bagamat hindi nabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng biktima, malamang ay papaboran siya ng nasa itaas. Maraming salamat po sa inyong panunood o pakikinig. Salamat sa inyong pagsuporta sa aking channel, ang Crime Files Pinoy Story. Hanggang sa muli, keep safe mga ka-files. God bless.